sa telepono. Ngunit sinabi ng asawa kay Yuri na tumawag ang opisina. Agad siyang tumayo at pumunta sa tahimik na sulong upang sagutin ang tawag. Mahal, nasaan ka? Nasa opisina ko, may meeting. May kinuha akong merienda para sa'yo. Ihahatid dito sa opisina mamaya. Ang Pilipinas, ang third largest producer ng Mahal, gold. nang marinig ito, agad na pinagpawisan ng malamig ng asawa. Dahil sa takot na mabukin ng asawa ang kanyang kalokohan. Kaya nagsinungaling siya kay Ganito yung given. bigla ang trabaho sa opisina na kailangan masikasuhin. Oh, complex fraction. So, ibig sabihin, mag-start ka kung saan mo gusto. Jarot lang, hindi ganun. Start ka sa pinakababa. Babae kalmado. Lumapit din So, ito kasi, solve mo muna to. Itong 3 plus 2 over 4. Then, pag nakuha mo na to as single fraction, ito naman, solve mo. Then, pag nasolve mo na to, dito mo naman siya isosolve. Then, pag nasolve mo na itong dalawa, dito ka na pupunta sa 1/4. Then, pag nakuha mo na to, dito ka na sa 3/2. Then, kuha mo na yung sagot. Sagutin ko pa. Sige, ganito. sinabi niya na ako lang ang mahal. So, meron tayo dito. Start tayo dito sa 3. Anong kausap? Hindi may iwasan ng Tayo, start tayo dito, ha. inaasahan pagkakataon. So, meron tayong 3 plus 2 over 4. So, this is the similar fraction. So, over 1 no, para hindi ka mahirapan. Hindi ba sabi Then, magkakaroon ka. Let's say, lagyan natin to ng 2 may kailangan lang ako sa para masaya. Lagyan natin ng mix. ang swerte ko na ikaw ang asawa ko. Sa buong buhay ko. Ano ang mamahalin mo? So, meron tayong 3 over 1 plus 2 over 4. So, the similar fraction. Ibig sabihin, kailangan mo siya i-LCD. So, yung LCD ni 1 tsaka 4 is 4. Para makuha mo yung mga numerator, i-divide. Then, i-multiply. 4 divide 1 is 4 times 3 is 12. Then, dito rin ganun din gagawin mo. Dahil plus to, magkakaroon ka dito ng plus. Gawin natin tong minus. Para may thrill. Hindi, para may iba lang. Gusto mo negative natin to. Yan. Then 4 divide 4 is 1 times 2 is 2. Then i-add mo na. 12 plus 2 is 14 over 4. By the way, kapag may mga mixed fraction, ganito, bago ka mag-solve nyan, convert mo muna siya sa improper. Kung meron kang mix, convert mo muna sa improper. Ano ba yung improper? Siya sa improper. Kung meron kang mix, convert mo muna sa improper. Ano ba yung improper? Improper, ibig sabihin hindi siya proper. Naglalakuhan na lang eh, no? So, kunyari meron tayong 1 and 1/2. So, para mo-convert to sa improper, magkakaroon ka lang ng times tapos plus dito. Then, copy mo lang yung denominator, then proceed ka na sa process. So, 2 times 1 plus 1, magkakaroon ka ng 3. Ibig sabihin, si 1 and 1/2, pwede mo siya i-rewrite as 3 over 2. Then, paano naman kung ibabalik mo siya dito? So, i-divide mo lang to. Gawa ka ng box. Box ba to? Dito box eh. Basta yung sa divide. Then, yung numerator mo is yung nasa loob, yung dividend. Then, yung divisor mo ito. Ngayon, divide mo na. Ilang 2 meron sa 3. So, magkakaroon ka ng 1. Then, times mo na sila. So, magkakaroon ka ng 2 dito. Then, subtract mo meron kang 1. Ito yung magiging quotient, ay magiging whole number mo. Which is ito yan. Ito yung magiging 1. Then, ito yung remainder. Ito yung remainder mo. So, yung nasa numerator. Ito yung divisor mo. Ganun pa rin. So, ganun siya ginagawa. Kapag yung mix to improper. Pag sinabi nating improper, mas malaki yung numerator kaysa kay denominator. Kasi pag proper, ito yung example niya, yung 1/4. Mas maliit kaysa sa denominator. Pag improper, baliktad. Yan yung concept ng fraction. Yun na, yun lang naman kailangan matutunan eh. Tapos yung addition, subtraction, LCM, LCD. Then ito na yung sagot natin dito, ha? Sabig sabihin, eto, pwede na natin tong palitan. Sabig sabihin, magkakaroon tayo ng negative 1 over 14 over 4. So, yung katulad ng ginawa natin kanina, ito na isa-solve natin, ha? Ito lang. Ito na tayo. Tanggalin natin tong negative. Yan. Ito na tayo. So, meron tayo nito. So, meron tayong 1 over 14 over 4. So, sabi natin, kung yung isang number mo sa fraction na ganito itsura, pwede ka dyan mag-over 1 para magkaroon siya ng denominators. Tapos, gawin mo na yung ginagawa natin kanina na i-multiply. Pwede ka dyan mag-over 1 para magkaroon siya ng denominators. Tapos, gawin mo na yung ginagawa natin kanina na i-multiply mo lang tong numerator sa denominator. Then, yung denominator sa numerator ng denominator.
which means pwede nating sabi na magiging 4 over 14 or pwede na siya as 2 over 7. Lowest term. Pag sinabi nating lowest term, kunyari meron kang 8 over 12. Sa ano pwedeng ma-divide si 8 tsaka si 12? So let's say sa 2, dinivide natin sila pareha sa 2. Kasi nagtatapos sa 8, nagtatapos sa 2. So pwede ito maging 4 over 6. Pwede pa ba siya ma-lowest term? Pwede pa. Pwede mo ulit i-divide sa 2. Yung 4 magiging 2, yung 6 magiging 3. So ganyan yung lowest term. Anyways, ganito yung ginawa dito. So, ibig sabihin, itong buong term na to is 2 over 7. So, magkakaroon na tayo, eto na. So, itong term na to is 2 over 7. So, ibig sabihin, magkakaroon ka ng 3 over 3 fifth, 3 and 3 fifth minus 2 over 7. Ngayon, ito mix. So, kailangan mo siya improper para hindi ka mahirapan. So, sabi natin times plus. So, copy lang yung denominator. 15 magiging 18. 5 times 3 is 15 plus 3 is 18. Then, minus 2 over 7. So, ngayon, magkaiba sila ng denominator. Kuha ka LCD. So, yung 5 tsaka 7. Pag sinabi nating LCD pala, this common denominator. So, kunin mo yung mga denominators mo, which is 5 and 7. Then, skip count mo lang. 5, 10, 15, 20. Tapos, pupunta ka dyan ng 35. Ito rin. Pag ni-skip count mo, magkakaroon ka ng 7, 14, then napunta ka ng 35. So, yung unang number tinamaan nila, yun yung magiging LCD. So, over LCD, 35. Then, same process, divide, then multiply. So, 35 divide 5 is 7 times 18, ilan? 6. Wait lang. Hirap, 56, 7, 5. 126 yata. Check natin. So, 18 times 5. Ay, hindi. Ay, times 7 pala. So, 656. 125. 126. Then, minus, same process, divide. Ay, hindi. Ay, times 7 pala. So, 656. 125. 126. Then, minus, same process, divide lang dito. So, magiging 5 times 2 is 10. So, therefore, magkakaroon tayo ng 116 over 35. So, ito yung magiging denominator natin dito. Ang gulo ba? Magulo talaga. So, punta na tayo dito. Malapit na tayo sa katotohanan. So, magkakaroon tayo ng 1 over 1 and 1/4 divide. Kasi nasa denominator yun eh. Yung 116 over 35. So, sabi natin, mix, improper. So, magkakaroon ka ng times plus. So, magiging 4. Tapos, magkakaroon tayo ng 5. So, copy lang natin yung denominator. Then, multiply natin to kasi parehas naman sila may denominator na eh. Yung fraction mo sa numerator, yung fraction mo sa denominator. O, gawin mo na yung process na ganito. So, 5 times 35 ilan? 350 divide 2. Charot. So, magkakaroon nga ng 5 times 5, 25, 5, 2, 15, 175. So, 4 times 116. 4, 24, 6, 4. 464. Tama? Tama ba? Mali. Na-check nyo nga. Kanilalaw ko lang kayo eh. Baka mali na computation ko. Tama ba? Yun. So, check natin kung pwede ma-lowest term. So, meron tayong 1 plus, hindi 13 to eh. So, hindi siya madidivisible. Hindi ko alam kung ibang number. Kasi pag in-applyan mo siya ng LC, ng divisibility rule, kung marunong ka, dali lang siya mag-lowest term. Anyways, meron na tayong neto. Solve na natin yung dito, di ba? So, pwede na natin sila i-combine. Dito na yung buong term. So, magkakaroon tayo ng negative 2, 3 halves, plus, kasi plus itong nandito. Tapos itong 175, ang dami. Over 464. Then, meron tayong mix, convert ulit. Over 464. Then, meron tayong mix, convert ulit, magiging negative, times, plus, magkakaroon tayo ng 2, 4, plus 3, 7. Plus 175 over 464. So, meron tayong dami. So, ito LCD ulit. So, automatic LCD nito is 464 din.
Bakit ba? Paano ka ba nagsabing 464? Kasi divisible by ito to eh. So, ibig sabihin, itong tunan, tatama to sa 464 pag in-skip count mo siya. By the way, ang tricks dito kasi, kunyari meron kang tatlong numbers na 3, 20, 30, tapos 60. Bago ka mag-skip counting, unahin mo yung pinakamalaking number. Then, tsaka mo i-skip count yung ibang numbers. Kunyari, dito ka na sa 60. Then, dito ka sa 30, 60. Then, meron tayong 60. Try mo sa pinakamaliit. Wag kang mag-start sa pinakamaliit. Kasi aabutin ka din ng siyam-siyam. Ito ka mag-start. Sa pinakamalaking numbers. Anyways, kasi pag divisible by 2 yan, tatama ka talaga sa 464. Dami. Yan, divide na natin ulit para matapos na to. Pag dinivide natin to, then tinimes natin sa numerator, so yung sign niya magiging negative. 464 divide 2. Ilan? Magkakaroon tayo ng 232 times 7. 232 times 7. Ilan? Sige nga, pabilisan. Bilisan no? 7, 14, 14, 1, 21, 22, 2, 2, 14, 20, 14, 16 pala. 1624 negative. Tama. Tama yan pag hindi mali. Plus ito magiging 1, magiging 175. Uy, tama. Ang galing ka naman mag-types. I believe. Hindi, yan lang. So, magkakaroon tayo ng negative 1624 plus 175. So, negative tsaka positive, ibig sabihin, opposite sign. Magkakaroon ka ng subtract, then copy the sign. So, mas malaki dito yung number ng negative. So, magiging negative yung final. Magulo na eh. Then, ano nang simplify niya? Dito na yung final answer, I think. Kasi hindi siya divisible by 3. Yeah. Kumain na ba sa Mari? Kumain ka naman? Hindi pa. May ulam ka sa ulam dito. Hindi pa na kumain. Kaya pa kumain. Hindi pa. May ulam ka dyan. Yan. No, yun yung sagot, negative. So, ganun yung complex. Ibig sabihin, mag-start ka sa pinakababa pataas. Then, kung may mga mixed fraction, convert mo sa improper bago ka mag-solve. Isa pa. Dali kayo bigay. Hindi ako na lang mahirap. Baka ibigay niyo ako ng mahirap eh. Sige, isa pa. Kaya pa ba? So, bigay number, yung mga single digit lang. Huwag yung dalawang digit. Dali na. Hindi na pwede ka pa kumain. So, let's say meron tayo. Ako na lang nga. 3 over 5 over minus 1 half. Diyan dito ng 1 over 8 plus 9 over 1 1/6 minus 2 and 1/3 plus 5. Ayun na, kinin. So ito kasi pwede mo ito isolve ng numerator eh. Tsaka ka na mag-solve ng denominator. Sa case naman na ganito, solve mo muna yung numerator. Kasi yan, pwede man takpan. Numerator ka na muna. Nagyan mo na xy. Mag xy.